Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Thank you. God bless. Mga idol, hanggang dito na muna ang chapter na ito. Hintayin na muna natin ang ibang chapter na may release. Maring pumili muna kayong sa dalawang manhwa na nakikita nyo sa screen, at mag-comment akong ano ang gusto niyong isunod natin. Wyvern at nagawang iligtas ang mga manggagawang matagumpay na nahuhulog, na nagligtas sa kanila. Dumating sa pinangyarihan sina Mizo at Dongsu at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinagpalagay ni Jono na maaaring may issue sa isa sa mga blood crystal generator, ngunit kailangan ng karagdagang investigasyon upang makumpirma. Iminungkahi ni Mizo na tipunin ang lahat ng mga pinuno ng pangkat upang pag-usapan ang pagsabog at ang mga implikasyon nito. Ipinahayag ni Suho ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang malaking mode sa paligid ng lupain ng Soho para sa mas mataas na depensa kapag siya ay malayo. Naunawaan ni Dongsu na gustong palakasin ni Suho ang seguridad sa lupa. Gayunpaman, itinuro ni Joho ang mga implikasyon sa pananalapi. Na binanggit na sila ay kasalukuyang nasa utang. Nagulat si Suho nang malaman ang tungkol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi na pagtanto yon. Mangangailangan ng malaking halaga ng pera ang naturang construction project. Idinagdag ni Dongsu na ang kanilang mga naunang donasyon at sakripisyo ay naubos ang kanilang pondo. Ipinahayag ni Suho ang kanyang determinasyon na kumita ng pera para punduhan ang proyekto sa pagtatayo. Si Joho at Dongsu ay nag-aalinlangan na nagsasabi na ang mga kita mula sa mga piitan ay hindi magiging sapat. Pagkatapos ay binanggit ni Mizo ang Treasure Dungeon sa Guangzhou, Field Jiangxi Province, na mayroong mahahalagang bagay sa mataas na ani ng blood crystals. Nagulat si Dongsu nang marinig ang tungkol sa pambihirang Treasure Dungeon. Ngunit nag-alinlangan na ito ay ma-access ng mga manlalaro mula sa ibang mga guild. Gayunpaman, natagpuan ni Suho ang ideya ng pag-akit. Iminungkahi ni Suho ang ideya na gamitin ang kanilang libreng pribilehyo sa pagpasok para makapasok sa Scorpion Dungeon. Nagpahayag si Jessica ng pag-aalinlangan. Isinasaad na kahit na may mga posisyon na magagamit, sila ay mag-aangkin kung hindi man. Gayunpaman, inihayag ni Mizo na ang kahilingan sa pakikipagtulungan ay natanggap mula sa Goryeo Guild na namamahala sa piitan. Lumalabas na ang Goryeo Guild ay nangangailangan ng mga combat team. Higit pa rito, nag-alok ang kanilang parent company, Goryeo Construction, na kumpletuhin ang construction project sa may diskwentong presyo. Tuwang-tuwa sa pagkakataon, sabik na sumang-ayon si Jeshuat na lumahok at subukan ang kanyang bagong lakas. Iminungkahi ni Myungjun na bumuo ng mga partido kasama ang mga bagong recruit sa guild bilang isang paraan upang subukan ang kanilang lakas. Sumang-ayon si Joho, nakikita ito bilang isang kapaki-pakinabang na pagkakataon. Inako ni Mizo ang responsibilidad na pamahalaan ang kontrata sa Goryeo Construction habang wala sila. Sumang-ayon si Suho sa plano at nagpahayag ng kahandaang magpatuloy. Kumalat ang balita tungkol sa pagsabog sa kabayanihang ginawa ni Soho sa pagliligtas sa mga tauhan, kasama ang mga ulat ng Russia na gumagamit ng bomba para pigilan ang halimaw na alon. Sinakop din ng media ang grupo ni Suho na nagsimula sa isang raid of the Scorpion Dungeon. Sa loob ng piitan, ang grupo ay walang sawang nakipaglaban sa kawan ng mga halimaw. Gayunpaman, napagtanto ng aking yongin na ang kanyang kasanayan sa pag-akyat ng dragon ay kulang sa kapangyarihan. Natuwa si Suho na mangolekta ng 5 kristal ng dugo mula sa 2 halimaw na nagpapatunay sa status ng kayamanan ng mga dungyon. Samantala, nakita ng mga sundalong nagbabantay sa mga hangganan ang isang puso ng mga halimaw na papalapit sa kanila. Ipinaalam sa commander ang nakababahala na balita ng pagkalipol ng First Corps na nagtatapos kay Do-chan. Nahaharap sa napakalaking hamon, ang ilan ay nagmungkahi ng isang estratehikong pag-urong mula sa hilagang bahagi ng Jiangxi. At sa pagtutok sa pagtatanggol sa pader ng depensa ni Seoul sa Scorpion Dungeon Situation Room, ang mga kinatawan mula sa Awakener Bureau ay nagtanong tungkol sa inaasahang oras ng paglabas ni Suho. Ipinaalam sa kanila ng operator na may 4 na araw pa bago masira ang mga piitan. at nabalitaan na maglalaan si Suho ng kanyang oras sa pagsasaka sa huling pinto.
Nang marinig ito, nagalit ang direktor at napabulalas. Na nag-aaksaya ng oras si Suho sa paglalaro sa level 4 na piitan sa loob ng 4 na araw. Inutusan ng direktor ang mga operator na maghatid ng nagbabantang mensahe kay Suho na nagbabala sa kanya na si Ujung Busuo na dumaong ay nasa bingit ng pagkawasak at ang kanyang buong pamilya ay sasalubong sa kanilang pagkamatay. Nagulat ang mga opisyal nang malaman na 3 meteor ang bumagsak sa Dongducheon Field na nagresulta sa kumpletong pagkawasak ng isa. 4. Mas nagulat sila nang matuklasan na ang mga meteor ay tinawag ng isang malakas na halimaw gamit ang mahika. Ang pagkakaroon ng dimensional na enerhiya sa panahon ng epekto ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa posibilidad ng naturang magic. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng mga sanggunian sa meteor summoning sa America's Magic Encyclopedia sa maingat na pagsusuri sa mga opisyal ng footage. Naobserbahan ang isang humanoid figure sa gitna ng mga halimaw. Sa una, pinaghihinalaan nila na ang individual ay isang North Korean returnee na may mga kasanayan sa pagpapaamo. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsusuri, natukoy nila ang figura bilang isang vampira na nag-uugnay sa mga natuklasan sa isang bagong sirang level 7 na vampira na piitan at pangitain at ang iniulat na kaso ng serial murder ng vampire sa Seoul. Napagpasyahan nila na ang ilang mga vampira ay maaaring nakalusot sa lungsod. Tinalakay ng mga opisyal ang paraan ng paglaban sa mga vampira at ang kanilang mga kahinaan. Inisip ng Official 1 kung magiging epektibo ang paglalagay ng pako sa kanilang dibdib, habang binanggit ng Official 2 na ang mataas na antas ng monon attacks mula sa mga may kakayahang individual na kilala bilang returnees ay maaaring medyo epektibo. Gayunpaman, nabanggit nila na tanging SSS rank returnees ang ganap na makakatalo sa mga vampira. May nagbahagi din ng kumpidensyal na impormasyon mula sa NIS na nagbubunyag na ang gobyerno ng Britanya ay gumagamit ng mga mababa ang ranggo na bumalik na armado ng mga bala ng Iruka Mite, isang sintetikong mineral na ginawa ng paslit na doktor upang labanan ang mga vampira. Inaasahan nila ang pagbibigay ng karagdagang mga update habang mas maraming impormasyon ang naging available. Sila ay naging alipin o namatay. Ang mga ordinaryong tao ay apektado sa ganitong paraan. Habang hindi pa lubos na nauunawaan ang epekto sa mga bumalik, 2 Special Task Force agent mula sa RCD ang namatay matapos salakayin ng mga vampira. Ang Pangulo ay nagpahayag ng pagkabahala na ang mga tila hindi masusugatan na mga nilalang na ito ay naglakbay mula Giseong patungong Seoul. Nag-alinlangan ang Pangulo kung ang pagsasara ng lahat ng mga gate sa loob ng Seoul ay magiging sapat at nagbabagang balita. Naiulat na nilipol na ng mga halimaw ang buong isang course subordinate unit pagkatapos ng meteor crash sa Paju Field. Ang ikatlong course subordinate unit ay nagpasya na umatras sa nag-iisang hadlang at muling ayusin. Bukod pa rito, ang gobyerno ng China ay naglulunsad ng tactical nuke attack sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region. At sinimulan na ng mga Russian ang kanilang pag-atake sa iyong Lampeter, Mongolia. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, idineklara ang batas militar sa Seoul. Nakatanggap si Mizo ng tawag mula sa direktor na humihimok sa kanya na umalis kaagad sa lupain ng Suho. Dahil sa pambansang emerhensya, ang ikatlong pangunahing subordinate na unit ay umatras sa mga tanging hadlang at ang bagong Jeongju ay nanganganib na mabomba. Nang magkumpul-kumpul doon ang mga halimaw, binigyang diin ng direktor ang pagkaapurahan ng sitwasyon at pinayuhan si Mizo na umalis bago pa ito maging masyadong huli. Kahit na sinasabi na kahit si Suho ay hindi mapipigilan. Inutusan ng mga manggagawa na magtipon at mabilis na hinanap ni Mizo si Lola upang ipaalam sa kanya na kailangan nilang umalis at sa ibang lokasyon. Nagtipon si Su Yaong at ang kanyang team sa pasukan ng piitan. Habang tinatawag siya ng mga miyembro ng team, sininyasan sila ni Su Yaong na tumahimik. May lumabas na babae mula sa entrance, dahilan para magbantay si Su Yaong. Biglang inatake ng babae ang isa sa mga gwardya na nagpakilalang vampira. Nagpaputok ang ibang mga gwardya, ngunit ang vampira ay mabilis na naglaho na naiwan lamang ang isang tuyong bangkay. Si Su Yaong na armado ng kanyang makapangyarihang Soul Slayer Sword. Mabilis na pumatay ng isang vampira, inaatake ang mga gwardya. Sinunog ng mga gwardya ang bangkay ng vampira, at nakilala ng mga manonood ang husay at sandata ni Su Yaong. Inutusan ni Su Yaong ang kanyang mga miyembro na maghanda ng mga kagamitan malapit sa tarangkahan.
Nang suriin niya ang mga operator ng gate, natuklasan niya na ang Such A. Lee at Mizo Kim mula sa Soho Land ay wala sa listahan ng mga taong dumaan sa gate. Su Yang. Sabik na sinubukang abutin ang gayong kasinungalingan at si Mizo Kim sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono na bigo sa kanilang pagkaantala. Samantala, sinusubukan ni Mizo na kumbinsihin si Lola Suja na umalis sa kanila para sa kaligtasan. Nag-alinlangan si Lola Suja dahil wala si tatay sa Junius. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang sundalo at ipinaalam sa kanila na lumilikas na ang lahat ng manggagawa, ngunit alam ni Jeo na nawawala. Inakala ni Lola na maaaring nasa beast trusting zone siya. Na lumabas na isang pulutong ng mga paniki. Nalilito sa hitsura ng isang pulutong ng mga paniki sa sikat ng araw, isang kotse ang bumangga sa silid na nagbunyag ng 3 bampira. Mabilis na sumalakay si Mizo at nagawang ibagsak ang mga bampira na hinayaan ang iba na makatakas. Gayunpaman, mabilis na nabawi ng mga bampira ang kanilang lakas at isa sa kanila ang gumawa ng isang malakas na suntok kay Mizo na nawalan ng malay. Habang naghahanda ang mga bampira sa pagpiesta sa kanya, buong tapang na namagitan si Lola na may hawak na kawali at pinagbantaan ang mga bampira na protektahan si Mizo. Sinaktan si Lola ng isa sa mga bampira habang nagtatalo ang mga bampira kung sino ang mauunang magpipistahan. Dumating si Su Yang sa eksena at naglunsad ng pag-atake sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga sundalo na tumungo sa hayop farm, isang bagong grupo ng mga bampira ang lumitaw mula sa kuyog ng mga paniki, ngunit mabilis silang natalo ni Su Yang. Nang papalapit na ang isa sa mga bampira sa grupo ni Mizos, dumating ang mga lobo at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake laban sa mga bampira. Matagumpay na natalo ni Su Yang at ng mga lobo ang unang grupo ng mga bampira, ngunit mas maraming bampira ang patuloy na umusbong. Ginamit ni Su Yang ang kanilang depensa ay binomba upang maalis ang isang grupo sa kanila para lamang mapalibutan ng mas maraming bampira. Nang tila mahirap ang sitwasyon, mabilis na dumating si Suho at ipinadala ang mga bampirang nakapaligid kay Su Yang. Nagpahayag siya ng pag-uusisa tungkol sa kalikasan ng mga nilalang na ito. Biglang nasumpungan ni Su Yang ang kanyang sarili na nababalot ng madilim na ulap at isang malakas na bampira ang lumitaw na humawak sa kanya. Kinuwestiyon ni Su ang presensya ng Vampire Queen at kung bakit siya nagdudulot ng kaguluhan sa teritoryo ng ibang tao. Ipinahayag ng Vampire Queen na ito na ngayon ang kanyang nasasakupan at ipinahayag ang kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang mga nahulog na anak. Kasama si Su Youngblood, si Suho na hindi nabighani sa kanyang mga sinasabi, ay tinukoy siya bilang isa pang nabaliw na individual. Si Suho ay nagpakawala ng isang malakas na pag-atake laban sa isang bampira. Reyna, ngunit siya ay nanatiling hindi nabigla, nagtamo lamang ng maliliit na pinsala. Desididong talunin siya, sumugod si Suho, ngunit nawala ang Vampire Queen. Bilang tugon, inutusan ni Suho ang Flame Fairy na subaybayan siya. Biglang may sumabog sa di kalayuan, dahilan para bumagsak ang Vampire Queen mula sa langit. Nagmamadaling sumugod si Suho sa pinangyarihan at mabilis na tinasa. Ang kalagayan ng dalawang kabataan ay nakahanap ng ginhawa sa kanyang kaligtasan ang reyna ng bampira habang mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat na nagpapatunay sa kanyang lakas ay kinilala ni Suho ang kanyang katatagan na nagkomento sa kanyang determinasyon na mabuhay bilang tugon nagbanta ang reyna ng bampira na sasaktan ang bihag. Idemanda ang bata kung si Suho ay nangahas na gumawa ng hakbang laban sa kanyang si Suho ay tinawag ang kanyang duwag na nagtatanong kung bakit ang isang taong kasing kapangyarihan niya. Lahat ng Bolognis Ravioli Bacala, ang ika-6, ang huling prinsesa ng nahulog na kaharian ng bampira, ibinasura ni Suho ang pagpapakilala ni Bacala. Hindi interesado sa kanyang pangalan, ipinagmalaki ni Bacala ang tungkol sa kanyang pagiging hindi masusugatan, na sinasabing walang nilalang sa universo ang nagawang saktan siya sa nakalipas na 10,000 taon. Binanggit ni Suho ang kanyang mahabang buhay at tinanong kung pamilyar siya sa hayop, Kingdom Planet. Inamin ni Bukala ang kanyang kamangmangan, kung saan nagpahayag ng pagkabigo si Suho. Nagpatuloy si Bukala na nagsasabi na batay sa mga salaysay ng kanyang mga nasasakupan na bumisita sa Earth ilang siglo na ang nakalilipas, ang mga tao ay mga primitive na nilalang sa isang planeta na pinamumunuan nila. Naniniwala siya na ang mga tao ay walang kakayahang magdulot ng anumang pinsala sa kanya.
Palihim na tumugon si Suho, binanggit ang selective justice. Ang dahilan ba ay hindi niya sinaktan ang bihag na birhen na nakasalo kay Bacala. Binanggit din niya na siya ang unang individual na nakaligtas sa pag-atake ng kanyang mga diwata. Nagpahayag ng panghihinayang si Suho na hindi sila maaaring maging magkaibigan kung hindi sinalakay ni Bacala ang kanyang teritoryo. Para hamunin siya. Inanyayahan niya itong huminto sa pagtatago sa likod ng bihag at harapin ito sa isang away. Kinuwestiyon ni Bacala ang kanyang pagkakakilanlan at kumpiyansa na ipinakilala ni Suho ang kanyang sarili bilang si Suho Park. Ang hari ng mga hayop. Hindi na bigla, idineklara ni Bacala ang kanyang layunin na patayin siya at inangkin ang teritoryo bilang kanya. Kinuha ni Bacala ang kontrol kay Su Yaong, inutusan siyang patayin si Suho at lahat ng nilalang sa lupain. Gayunpaman, napansin ni Suho na nagkamalay si Su Yaong at ipinahayag ang kanyang pagsuway kay Bacala. Demand sa pagtatanong sa mga intensyon ng Vampire Queen, mabilis. Napinugutan ni Su Yaong si Bacala, dahilan para tumahimik siya. Tinanong ni Suho kung ayos lang si Su Yaong at kinumpirma niya na siya nga. May binanggit si Bacala tungkol sa espada na isang artifact ng Diyos at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sirain ito kung hindi niya ito maangkin. Sinipa ni Su Yaong ang ulo ni Bacala, ngunit nagawa pa rin ni Bacala ang pag-atake. Habang inaasikaso nila ang sitwasyon, napansin nila ang isang bulalakaw na bumabagsak patungo sa kanila. Nagbabala si Bacala na ang kanyang galit na mga mandirigma ay patuloy na lilipulin ang bawat buhay na bagay sa lupain hanggang sa wala nang matitira. Nagtransform si Suo sa isang hubad at dinurog ang meteor. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang buhawi upang maibalik ang mga labi sa kalawakan. Nagulat si Su Yaong sa kanyang kapangyarihan at kay Bacala. Kinilala ito bilang banal na kapangyarihan. Pagkatapos ay winasak ni Su Yaong ang ulo ni Bacala na nagbibiro na sa susunod ay magsimula na siya sa bibig ng vampira. Tinanong ni Suho kung ayos lang si Su Yaong na sinagot niya ng sarkastikong sagot. Tinukso siya ni Suho tungkol sa pagiging baliw at hindi na kailangan ng gamot. Nainis si Su Yaong sa pang-aasar niya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Suho ang kanyang pasasalamat kay Su Yaong. Sa pagligtas sa kanyang pamilya na nagdemanda na dumating ang koponan na nagpapahayag ng kanilang kaluwagan na ligtas si Su Yaong. Inusisa ni Suho ang iba at ipinaalam ni Junho sa kanya na nagpapagaling si Lola Socha at ang hepe sa medical center habang dinala si Gunwoo sa dorm. Inalerto ni Dongsu ang lahat na 1,000 halimaw ang papalapit sa kanilang lokasyon at isang evacuation order ang inilabas. Dagdag pa ni Jessica, magkakaroon ng malawakang pambobomba sa lugar. Idiniin ni Joho ang pangangailangang makatakas na ikinagulat ni Suho. Nang marinig ang balita, naramdaman ni Suho ang paparating na mga halimaw at ginamit ni Su Yaong ang kanyang kakayahan upang makita ang kanilang lokasyon. Ipinaalam ni Su Yaong sa lahat na humigit kumulang 120,000 halimaw ang paparating mula sa 6.1 kilometro sa labas ng panlabas na pader ng Soho Land Castle. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa lahat at iminungkahi ni Dongsu. Ang pag-urong ni Suho, gayunpaman, ay inutusan si Joho na makipag-ugnayan sa iba at binalaan sila na huwag makialam sa kanyang biktima. Mabilis na tumawag si Joho sa hukbo at ipinaalam kay Suho na nagsimula na ang artillery bombardment at malapit nang sumunod ang isang air raid. Nagtransform si Suho bilang isang ibon at lumipad patungo sa kinaroroonan ng mga halimaw sa kabila ng kanilang unang pag-aatubili. Sinundan siya ng iba at nagpasya si Dongsu na i-livestream ang nangyayaring sitwasyon. Ang hukbo ay naglunsad ng isang pag-atake sa sangkawan ng mga halimaw, ngunit ang mga unit ng hangin ay sinalubong ng pagtutol mula sa mga halimaw na may kakayahang maglunsad ng mga bolang apoy. Binigyan ng Pangulo tungkol sa sitwasyon at iniulat ng isang opisyal na sa kabila ng paggamit ng lahat ng magagamit na firepower, ang pinsalang natamo sa kawan ng halimaw ay minimal. Inirekomenda ng isa sa mga opisyal na ilikas si Saul. Bilang tugon, mahigpit na tinanggihan ng Pangulo ang mungkahi ng paglikas sa Seoul na binibigyang diin ang malaking pamumuhunan. Paggawa ng mga halimaw, ang Pangulo at mga opisyal ay nakamasid sa pagtataka habang ipinakita ni Suho ang kanyang mga kakayahan na naging dahilan upang magtanong sila kung ano ang kanilang nasasaksihan. Habang pinoproseso nila ang eksena sa harap nila, nakatanggap sila ng balita na ang lahat ng 120,000 halimaw ay matagumpay na naalis.
Ang presidente, na nabigla sa mga pangyayari, ay agad na nag-utos na iparecall ang mga nuclear bombers. Nanatili ang ilang nabubuhay na halimaw, at napagtanto ni Jessica, at ng iba pang grupo na hindi gumagalaw si Suho, posibleng pagod at nahimatay. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nanguna si Joho, at inatake ang natitirang mga halimaw. At ang iba ay mabilis na sumunod. Sama-sama, matagumpay nilang natalo ang mga natitirang nilalang at siniguro ang kaligtasan ni Suho. Narinig ni Hero ang mga talakayan tungkol sa isang vampirang pumapatay ng mga tao sa Dongli District. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon dahil ang pamumuhay bilang pagkawala ni Lee ay magiging kapaki-pakinabang para sa pag-upgrade ng bato ng regressors. Inaasahan niya ang balita ng milyon-milyong halimaw na bumababa mula sa hilaga at ang mga vampira na ginagawang isang kaparangan ang Seoul na hahantong sa isang malawakang paglabas mula sa lungsod. Sabik na hinihintay ng bayani. Ang paglalahad ng Chaos at ang pagkakataong i-upgrade ang bato ng regressors na karagdagang bayani ay nabigla sa balitang nag-iisang nilipol ni Suho ang halimaw na kawan gamit ang mga elemento ng Earth, apoy at hangin. Hindi niya maiwasang magtaka kung ito ba ang pagpapakita ng banal na kapangyarihan. Sa sandaling yon, muling lumitaw ang isang bagay mula sa kanyang alaala. Ito ay isang tao mula sa isa sa kanyang mga regressions. Pinag-uusapan ng tungkol sa isang bulong-bulungan ng isang taong tulad ng Diyos na lumitaw sa silangan, na nagtataglay ng kakayahang kontrolin ang mga elemento at paalisin ang masasamang espiritu. Ang tagapagligtas na ito ay inilarawan na may mahabang peklat sa kanyang mukha, at nakita bilang isang sinag ng pag-asa sa isang desperado na mundo. Habang sinisipsip ni Hero ang impormasyong ito, isang lalaki ang pumasok sa eksena at binalaan si Hero tungkol sa papalapit na mga vampira gayunpaman. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang lalaki ay mabilis na pinatay ng isang bayani ng vampira, pinag-isipan ang posibilidad na totoo ang tsismis. Ngunit nanatiling may pag-aalinlangan. Inamin niya na ang isang peklat sa mukha ng isang tao ay hindi garantiya na sila ay nagtataglay ng banal na kapangyarihan dahil maaaring mayroong maraming mga individual na may ganitong mga kakayahan. Gayunpaman, nag-isip din siya na maaaring mayroong isang bagay na kayang gawin. Ang paggising sa banal na kapangyarihan na nag-udyok sa kanyang pagkamausisa at nag-udyok ng karagdagang pagsisiyasat, naalala ni Hero ang impormasyong ibinahagi ni Akiko tungkol sa bihirang bagay. Sinasabing lumilitaw ito minsan sa bawat 1,000 taon sa isang planeta at naglalaho sa loob ng 1-0 araw. Ang pambihirang bagay na ito ay may kapangyarihang pigilan ang pagtanda at magbigay ng immortalidad ng mapagtanto ng consumed hero na ang Chachian Sword. Ay maaaring maging bagay na may kakayahang gumising sa mga bayaning may kapangyarihang banal na nababalot ng galit habang inaalala niya ang kanyang itinuring na hindi gaanong mahalaga, nagising ang banal na kapangyarihan sa tulong ng isang bagay. Ngunit pagkatapos ay isang realisasyon ang tumama sa kanya. Kung may babalik niya ang pinakamahalagang sandali at makipag-alyansa kay Suho, maaari niyang makuha ang inaasam-asam na pulang prutas sa langit. Ang solusyon, na pagtanto niya, ay nasa regression, ang susi sa pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ay si Okinawa Ishigaki, ministro ng pagtatanggol sa isla. Tinalakay ni Nikita at ministro ng depensa na si Takeo Chanu ang mga kamakailang kaganapan. Nalaman nila na ang US Pacific Fleet ay nabura ng mga halimaw sa dagat habang sinusubukang iligtas ang South American Escape Team. Nag-isip sila sa mga halimaw, tumaas na kapangyarihan at ang mga implikasyon ng US na nakulong sa mainland. Nagpahayag din sila ng pagkabahala sa kahirapan sa pakikipag-ugnayan kay Suho Park, isang lalaking may napakalaking kapangyarihan. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ang ideya ng pagkonsumo ng Korea na nagtaas ng mga katanungan tungkol sa pagiging posible nito. Ang mga ito ay susi upang ipahayag ang kanyang pagkabigo sa gobyerno ng Korea na nagsasabi na nawala ang kanilang pagiging epektibo sa pagtatanggol ng kaluluwa laban sa walang humpay na pag-atake ng halimaw. Binanggit niya na ang mga lungsod tulad ng Busom, Daegu, Gwangju at Jeju malamang na humingi ng mas malakas na kontrata ng gobyerno at depensa, na posibleng magdeklara ng kalayaan at pumirma ng kasunduan sa pagtatanggol sa Japan. Partikular niyang binanggit si Sun Jangmo, ang alkalde ng Busom, na bumisita pa sa Yasukuni Shrine noong nakaraan.
Ang ministro ng depensa na si Takeo ay nagpahayag ng pagkagulat at kinilala na may mga mahuhusay na individual din sa Korea. Ang susi. Sa ipinahayag na malapit nang magbukas ang Guksi at mga piitan sa Busan at Dixon, nagpahayag ng pagtataka si Takeo at kinwestiyon ang pangangailangan para sa naturang pagpapalawak, lalo na kung isasaalang-alang ang mga hamon na kinakaharap na nila sa tribong Mamon. Ipinaliwanag ng kita na ang mga tao ng Guksi at Planet's Central Plains ay interesado sa tradisyonal na pamamaraan ng paggawa ng espada ng Korea, ngunit binanggit ni Takeo na sabi ni Nambung. Ang isang Koreano ay kilala bilang isang swordmaster. Sa kabila nito, naniniwala ang Keto na kapag nakipagsanib puwersa ang mga sentral na tao ng Guksi at Japan sa mga lungsod ng Korea, walang magagawa ang mga tagapangalaga ng lungsod kundi pumirma ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa Japan. Biglang bumukas ang portal malapit sa Akita, at si Takeo, at si Dear Toddler, at Chief Gilbert ay lumabas mula rito. Nagpahayag ng pagtataka ang kita sa kanilang paraan ng pagdating at humingi ng paumanhin si Gilbert sa pagkagulat sa kanila. Inihayag ni Dr. Toddler na naimbento nila ang portal generator na kasalukuyang kayang tumanggap ng 2 tao sa isang pagkakataon. Kinilala ni Takeo ang kanilang tagumpay at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang suporta bilang strategic partners ng Arukas. Binanggit ni Gilbert na ang suporta mula sa pamahalaan ng Japan ay may malaking papel sa paggawa ng kanilang imbensyon, posibleng ipinahayag ni Takita ang pangangailangang sumulong para. Maraming kawili-wiling impormasyon ang ibabahagi, kabilang ang mga detalye tungkol sa Suho Park, ang reversion stone, mga bagong armas para sa pag-clear ng level 7 Dongyeon, at higit pa sa Suho Land. Pinag-usapan ng grupo ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ipinahayag ni Dongsu ang kanyang pagkadismaya sa mababang drop rate ng Bloodstones mula sa Giants, na inalala ang tungkol sa mas kumikitang Scorpion Dongyeon. Sumang-ayon si Jessica na kinikilala ang proseso ng pag-ubos ng oras ng pagkolekta ng mga Bloodstone. Nagreklamo si Myungjun ng pananakit ng likod dahil sa mabigat na trabaho. Pinaalalahanan sila ni Joho na wala silang magagawa kundi kolektahin ang Bloodstones para mapunan muli ang kanilang guild treasury dahil naubos ang kanilang pondo dahil sa hindi inaasahang gastos sa pagtatayo. Binanggit niya ang limitadong suporta na natatanggap nila mula sa gobyerno at ang mga paghihirap sa pananalapi ng kanilang partner na DGB. Matapos mabawasan ang laki, binanggit ni Dongsu ang labis ng kamalig at ang mangu at tinanong kung bakit hindi sila kumikita sa pagbebenta nito. Ipinaliwanag ni Jessica na dahil sa napipintong pandaigdigang krisis, malabong bayaran ito ng anumang bansa at maaaring kailanganin pa nilang ibigay ito ng libre. Binigyang diin ni Joho ang pangangailangang magtrabaho ng husto at kolektahin ang mga Bloodstones. Hiniling din niya kay Dongsu na i-edit ang kanilang mga video para hindi siya gaanong cheesy na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa kanyang imahe. Ipinagtanggol ni Dongsu ang sikat na umaatungal na pagpatay sa persona, ngunit ipinahayag ni Junho ang kanyang emosyonal na pakikibaka at ang mga luhang tiniis niya sa paglipas ng mga taon. Pinaalalahanan ni Dongsu ang aking Yongin tungkol sa kanyang madalas na paggala at natuklasan na siya ang may pananagutan sa kawalan ng nekro. Phil's My Yongin ipinaliwanag na siya ay nagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa sa kanyang paglalakbay. Nang marinig nila ang paparating na mga halimaw, nagpasya silang tapusin ang kanilang mga aktibidad para sa araw na yon. Si Lola Suka ay nasa proseso ng pagbawi kay Suyong at tinalakay ni Mizo ang kanyang mabagal na paggaling na naghihinala na maaaring siya ay nababagabag sa damdamin. Pagkatapos ay nagtanong si Mizo tungkol sa Suho Parks. Kung saan sumagot si Suyong na malamang nakasama niya ang kanyang mga miyembro ng guild na naglilinis ng field sa harap ng barikada. Dumating si Suho at ipinaalam sa kanya ni Mizo ang tungkol sa isang opisyal na liham mula sa gobyerno na nais nitong ibahagi sa kanya. Tinanong ni Suho ang nilalaman ng sulat na curious sa paksa nito. Ibinigay ni Mizo kay Suho ang kontrata sa pagtatanggol ng Guild Zero na ipinaliwanag iyon. Ang pagtatalaga nito ay magtataas sa antas ng mga guild ng Suho sa 0 at mag-upgrade sa lupain ng Suho mula sa Distrito 13 patungo sa lungsod ng Soho. Ipinaliwanag pa niya na sa kasalukuyang estado ng Korea, na binubuo ng nagkakaisang mga lungsod na may autonomiya, ang Suho City ay sasali sa hanay ng Seoul, Busan, Gwangju, Daegu at lalawigan ng Jeju. Si Soho, naguguluhan pa rin, ay nagtanong sa kahalagahan ng pagbabagong ito.
Nilinaw ni Mizo na ang lungsod ng Suho ay magkakaroon ng parehong antas ng otonomiya tulad ng iba pang malalaking lungsod at pumirma sa isang opisyal. Ang ideya na ipinaliwanag ng Mutual Defense Treaty na si Su Yong na ang ibig sabihin nito ay nais ng gobyerno na manatili siya sa loob ng bansa at tumuon sa pagtatanggol sa Korea. Tiniyak ni Suho sa kanila na wala siyang planong umalis. Dagdag pa ni Mizo, nababahala ang gobyerno sa kawalan ng panloob na depensa noong wala si Suho sa Korea. Tinanong ni Su Yong kung komportable si Suho na patuloy na hinihila sa iba't ibang direksyon. Sa mga nangangailangan ng kanyang tulong, ipinahayag ni Suho ang kanyang pangunahing layunin na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang tahanan. Tiniyak ni Mizo kay Suho na mababayaran siya sa kanyang suporta. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtanggap ng suporta ng lungsod ng Suho mula sa gobyerno. Kinikilala na mahalaga ang pagtutulungan sa pagitan ng magkapitbahay. Iminungkahi ni Mizo kay Suho na kunin niya ang kanyang pag-highlight ang kanilang ambisyon at kakayahang makaakit ng mga nangungunang talento para sa Suho City. Nagpahayag ng interes si Suho sa ideya at nangako si Mizo na magsumite ng aplikasyon sa trabaho. Samantala, ipinaalam kay Su Yong na siya ay na-assign sa Special Task Force for Vampires. Nagpahayag ng pagkagulat si Su Yong sa balita ng isang espesyal na task force for vampires. Akala niya ay naharap na sila. Ipinaliwanag ni Mizo na dumarating pa rin ang mga ulat ng mga pagpatay na may kaugnayan sa vampira na nangangailangan ng pagpapalawak ng task force at kagamitan. Nag-atubili na tinanggap ni Su Yong ang atas, natuwa nang marinig na hindi siya ipapadala sa malayong lugar at nagpasya na magpahinga. Para sa gabi, bago sumali sa task force kinabukasan. Si Suho ay nag-alok sa kanya ng karagdagang araw na pahinga, ngunit siya ay tumanggi. Si Su Yong ay lumayo at si Suho ay nag-aalala sa kanya, na pagtanto na siya ay masama. Si Su Yong, na nagmumuni-muni sa kanyang kalagayan, ay nagtaka kung siya ay sipon at nakaramdam ng kahihiyan tungkol sa pagiging isang bumalik na may sipon. Pagkatapos ay ipinakita na siya ay may kagat ng vampira sa kanyang leeg. Ang ministro ng depensa ay dinukot ng isang vampira at natuklasan ng mga ahente na ang mga pilak na bala ay hindi epektibo. Gayunpaman, laban sa kanila, lumitaw si Su Yong at mabilis na natalo ang vampira. Kumalat ang mga ulat ng mga opisyal ng gobyerno na tinutumbok ng mga vampira. Sinimulan ng British ang pamamahagi ng Aruku Amit Silver Bullet sa kanilang mga kaalyadong bansa. Sa ibang balita, inaresto si Ha Chin-jin, ang anak ng grupong DGB, sa kasong katiwalian. Nakiusap ang direktor kay Mizo na huwag umalis sa ganoong kritikal na sandali. Naniniwala siya na siya ang susunod na direktor at nagtaka kung bakit niya tatalikuran ang gayong ginintuang pagkakataon. Inihayag ni Mizo ang kanyang desisyon na pumunta sa Soho City. Nagulat ang direktor. Si Mizo ay kinontak ni Ji Chen at tinalakay ang mga nagaganap na issue sa loob ng grupo. Binanggit ni Ji Chen ang kamakailang pag-aresto at ang mga alalahanin hinggil sa paggamit ng mga may sira na materyales sa Soho City. Nakakatawang iminungkahi ni Mizo. Ipinaalam ni Ji Chen kay Mizo ang tungkol sa mga issue sa pasilidad ng power plant at ang limitadong teknolohikal na solusyon na magagamit. Iminungkahi niya na makipag-ugnayan sa tela sa Amerika para sa mas mabilis na tulong. Nagtanong si Mizo tungkol sa pagkakasangkot ng Sheila Group sa pagtatayo ng mga pasilidad ng Bloodstone Power Plant sa Seoul. Kinumpirma ng kalihim na habang ang grupong Skiller ay una kasangkot, pinangasiwaan ng pangkat ng pasilidad mula sa Tesla ang kabuuang konstruksyon. Binanggit ni Mizo ang teknikal na pakikipagtulungan sa Tesla at ang mahal na bayad sa patent na binayaran para sa isang limitadong time frame nang walang paglipat ng teknolohiya. Nagtanong din si Mizo tungkol kay Dr. Richard, na pinuno pa rin ng team ng pasilidad sa Tesla. Pinag-isipan ni Mizo ang pangangailangan para sa teknolohikal na pagsasarili sa Soho City sa pagkilala sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng dimensional na enerhiya, na pagtanto ni Mizo na nangangailangan sila ng isang bihasang inhinyero, katulad ng Dr. Toddler mula sa British Roland o Dr. Richard mula sa American Tesla. Kabilang dito ang pagkuha ng mga kinakailangang kagamitan at pag-iipon ng isang pangkat ng mga inhinyero at mananaliksik. Natanggap ni Mizo ang listahan ng mga bumalik mula sa database ng RCD. At sa kanyang pagtataka, ilang pil na pangalan ni Jiang ang kabilang sa kanila.
Lumapit si Suho sa mga manggagawa upang magtanong tungkol sa mabagal na pag-usad ng konstruksyon. Ipinaliwanag nila na patuloy na humihinto ang mga makina dahil sa madalas na pagkawala ng kuryente dulot ng hindi matatag na kagamitan sa pasilidad ng Bloodstone Power Plant. Inutusan ni Suho ang lahat na umatras at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang i-clear ang mga bato. Sa kabila ng pakiramdam na pagod, sinabi niya sa manggagawa na kalkulahin ang distansya at ibawas ang katumbas na halaga mula sa gasto sa pagtatayo. Nagpahayag ng pag-aalala si Joho tungkol sa labis na pagpapahirap ni Suho sa kanyang sarili, ngunit nanatiling determinado si Suho na palakasin ang seguridad ng outer perimeter at kalaunan ay naglakbay sa planetang Aruka upang humanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Ipinaalam ni Mizo kina Suho at Junho na nakatanggap sila ng kahilingan sa pakikipagtulungan mula sa Skiller Guild. Ipinahayag ni Suho ang kanyang pag-aatubili na binanggit na siya ay abala sa sandaling ito. Pinutol ni Dongsu ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtalon at pagpapaalam kay Suho tungkol sa presensya ng isang buwaya. Nagpahayag ng pagtataka si Suho at tinanong ang lokasyon nito. Inihayag ni Dongsu na ang buwaya ay natagpuan sa isa sa mga piitan sa loob ng Shilla Guilds. Distrito at maging ang kanilang lahi, si Minyak Kang, ay nasugatan nito. Kinilala ni Suho ang lakas ng buwaya, kung isa sa alang-alang ang katayuan ng ranggo ni Minyak Chang. Ipinaalam ni Mizo kay Suho at sa iba pa na malapit nang masira ang piitan na kailangan nila. Ipinahayag ni Suho ang kanyang intensyon na magmadali, ngunit pumagit na si Mizo na isiniwalat na nakakuha na siya ng tulong mula sa Skiller Group na nakipag-usap siya sa paggamit ng kanilang mga inhinyero at kagamitan kapalit ng kanilang tulong sa paglilinis ng piitan. I'm the urgency to which Mizo explained that the perspective of the dungeon breaking in 8 days was from Shilla Guild's point of view, considering the 45 other dungeon na kailangan nilang harapin. Dunks are reassured, Su stating that it should be a easy task for him. Iminungkahi ni Mizo na maghintay ng karagdagang kontak mula sa grupong Scholar bago magpatuloy, kinilala ni Suho. Pabirong binanggit ni Dongsu ang pangangailangan ng kahit isang matalinong miyembro sa kanilang guild. Dumating ang helicopter bilang paghingi ng tawad mula sa DGB, at ipinaliwanag ni Mizo na ipinadala ito bilang kompensasyon donks na kinilala ang piloto na si Minsu Sayo na dating nag-rate ng level 4. Dumyon sa kanila sa lupain ng Soho. Nagpakilala si Minsu bilang pinuno ng portal equipment team ng Suho Guild at tinanggap siya ng iba sa guild. Ipinaalam ni Mizo sa kanila na ang Shola Guild ay nakatanggap ng berdeng ilaw at si Suho ay sabik na magsimula. Inutusan ni Suho ang iba na simulan ang pagpuno sa batis ng tubig para sa kanyang buhaya. Tiniyak ni Minsu sa lahat na siya ay bihasa sa paglipad. Magkasama silang umalis ng helicopter, handa na para sa misyon. Ipinahayag ni John Ho ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagpunta ni Jessie sa Jiangsu upang maghanap ng ilang tableta. Si Jiang, ang 1,000 swordsmith na si Mizo ay nagpaalam kay Junho na hindi pa siya nahahanap ni Jessica. Kinuwestiyon ni Junho ang pangangailangang pumunta sa Jeonju dahil nakagawa na sila ng paborableng deal sa Shilla Group at Sword Craftsmanship. Tila walang kaugnayan sa planta ng kuryente ng Bloodstone. Ipinaliwanag ni Mizo sa iba na ang Sonkeljiang Sword Craftsmanship mula sa Planet Hades ay kakaiba at kakaiba sa Earths. Binigyang diin niya ang kanyang pambihirang kakayahan at imbensyon na maihahambing sa doktor na paslit at iminungkahi na ang kanyang mga talento ay maaaring malampasan kahit na si DR ipinagpalagay ni Dongsu na si Sonpil Jiang ay maaaring isa sa mga kilalang iyon. Sumang-ayon ang mailap na mga master na si Mizo na isinasaalang-alang siya bilang isang potensyal na direktor ng pananaliksik para sa Suho City na ang natitirang variable ay ang kanyang kakayahang magamit. Samantala, masaya si Jessica sa kanyang paglalakbay. Ipinahayag ni Minso ang kanyang kalungkutan sa kasalukuyang kalagayan ng Earth at sinabing parang ang buong planeta ay nagiging isang napakalaking piitan. Ipinaliwanag niya na ang Dungeon Monsters ay nagpapaalis ng mga tao at lumilikha ng kanilang sariling mga nayon na humahantong sa mga makabuluhang pagbabago sa kapaligiran ng mundo, kabilang ang mga patlang ng agrikultura. Sa Korea, napagtanto ni Suo na upang tunay na maunawaan at matugunan ang sitwasyong ito, kakailanganin nilang alisan ng takip ang ugat ng pagkasira ng Earth. Pinag-isipan ni Suho ang posibilidad na ang mataas na duwende ni Haruka
ay may hawak ng susi sa paglutas ng misteryo sa likod ng sakuna na nangyari. Sa portal na maghahatid sa kanya sa misteryosong planetang Aruka, inihayag ni Minsu na ang portal ng Aruka sa Asia ay nasa Seogwipo, Jeju. Binigyang diin niya ang uri ng impormasyong ito na alam lamang ng matataas na opisyal ng gobyerno at mga teknisyan ng RCD. Dahil ang kaalaman ng publiko ay maaaring magdulot ng kaguluhan, pinag-isipan ni Suo ang kanyang susunod na hakbang. Napagtanto na kapag nakakuha na siya ng sapat na mga buwaya para punan ang bagong batis, pupunta siya sa Jeju upang simulan ang kanyang paglalakbay sa Aruka. Narinig ni Hero ang isang customer na kinikilala siya bilang Seonguli habang nasa trabaho siya. Gayunpaman, hindi pinapansin ng ina ang obserbasyon ng dalaga. Pagkatapos ng kanyang shift, napagpasyahan ni Hero na oras na para umalis siya sa Busom. Napagpasyahan niya na ang Estados Unidos ay magbibigay ng legal na blind spot para sa kanya dahil may higit pang mga independyenteng nakaligtas na nakakalat sa mga field. Naniniwala si Hero na mas madali ang pag-upgrade ng kanyang reversion stone kumpara sa Korea o Japan. Ang malalaking lungsod sa US ay mayroon pa ring sapat na kapangyarihan at katalinuhan upang makayanan ang 1-0 taon ng level 7 dungeon break at monster waves na may layuning ma-access ang kanilang intelligence gamit ang kanyang talarawan sa hinaharap bilang pain. Binalak ni Hero na makakuha ng mas advanced na data sa Soho Park. Determinado, nagdesisyon siyang pumunta sa Amerika. Sa loob ng piitan, nag-aatubili na hinila si Minsu ni Suho na ipinaalala sa kanya na ang kanyang tungkulin ay magbigay lamang ng transportasyon habang sila ay lumalalim. Naramdaman ni Suho ang pagiging pamilyar. Biglang sumulpot ang mga butiki, tina-target si Minsu. Gayunpaman, mabilis na namagitan si Suho. Gamit ang kanyang mga baging para pigilan ang mga nilalang. Inutusan niya si Minsu na alisin ang nahuli na butiki, at atubiling sinunod ni Minsu ang kanyang utos. Samantala, hinarap ni Suho ang mga natitirang pananakot. Pagkatapos ay itinuro ni Suho ang Minsu. Upang maalis ang iba pang mga kaaway na nakatagpo nila at kolektahin ang kanilang mga bloodstone, napansin ni Suho ang isang pamilyar na marka sa isang puno na pagtantong pagmamay-ari ito ni Kuro. Nalilito, nagtaka siya kung bakit naroroon ang pagmamarka ni Kuro sa dati niyang teritoryo. Nagtataka siya kung bakit iniwan ni Kuro ang marka sa kanyang dating teritoryo at kung ano ang maaaring nangyari sa kagubatan noong wala siya. Sinubukan ni Suho na gamitin at kasanayan sa pagtuklas ng higit pang impormasyon tungkol sa mga pangyayaring naganap sa kagubatan. Nasulyapan niya ang kanyang mga laban at nasaksihan ang presensya ng Kuro at iba pang mga hayop pati na rin ang pagkasira ng lugar. Gayunpaman, ang mga alaala at mga detalye ay nanatiling malabo na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo sa limitadong pag-alaala na ibinigay ng kanyang husay. Inalerto ni Minsu si Soho sa presensya ng isang paparating na butiki na sumisira sa kanyang pag-iisip. Like and so. Hanggang dito muna sa part na to. Salamat mga idol.